Imbes na gasoline station, charging station. Partida sa liblib na lugar pa yan ha. Pero may charging station ng electric car. Ito po ang nightlife dito sa Vietnam. Eh! Ba't may sumasayaw doon sa stage? Mahilig pala sa party itong mga Vietnamese. Wild pala dito. Ayun na may mga sumasayaw sa stage oh. Nagiging makasalanan ng mata natin dito. Tapos dadaan natin na ngayon dito, pangin-bangin na. Taas. Ganda ng mga bundok. Ito na yung bitukang manok. Bitukang manok ng Vietnam. Uy, ang ganda. Grabe ba to? Ay! Tingnan natin ano itsura ng sand dunes nila dito, para may kumpara natin sa sand dunes ng Ilocos Norte. Let's go. Sobrang daming bangka dito sa kanan natin, dito sa dagat nila. Okay, good morning guys. Time check, 7 AM. Ito, dito tayo natulog. Grabe, napaka-komportable, sarap ng tulog ko. Sa loob tayo ng malaking tent. Ayan o. Tapos, ito yung view sa loob ng tent namin. Ayan o, pwede kang magkape dyan o. Tara, pakita ko yung view dito sa labas. Ngayon, papalibutan tayo ng mga pine trees. At ang lamig na klima dito. Nilibot ko kayo dito. Sarap ng hangin. Ito, dito tayo natulog. Meron pa dun. Ayan, madami yung mga yan. Ganda. Oh, di ba? Nakaka-relax dito. Dito yan sa may Lavender Dalat. Tignan natin yung place nila, kung saan sila nagbo-bonfire. Tapos doon tayo kakain. Ayun yung restaurant nila. Yung restaurant, meron siyang slide sa tabi niya. Hindi ko alam kung tao ba mag-slide dyan o ano. Kasi yung tinignan ko sa drone shot, yung slide doon sa pinakadulo, hindi ka babagsak sa tubig, parang platform din na ganito. Tapos sa harap natin, lake, isang napakalaking lake. Ayan o, lake yan. Haba niyan. Tapos dito sa tabi natin, meron din na site na parang ganito. Pero hindi glamping. Ang ganda din, may mga bahay na patulis na gano'n, no? Ayan, pakita ko sa drone shot. Yun daw yung Wanderlust. Oo nga pala, malamig dito. Chinek ko yung temperature kagabi, nasa 17 degrees Celsius. Through the arbor, in the garden room,
wings are beating. Baby, me and you alone. Hindi mo naman yung na yan, pag kumakain ka? Nature na nature. Ang ganda oh. So breakfast lang kami guys. Ito yung breakfast natin. Napakarami. Heavy meal tayo ngayon. Ganda ng motor oh. Classic oh. Ito naman ano, Vespa. Lumang ispa. Oo, mga lumang Vespa. Guys, time check 11:40 AM. Paalis na kami dito sa Lavender Dalat. Ang next destination namin ngayon, ito kasing dalat, nasa taas siya ng bundok. So bababa kami dito sa dalat, pupunta kami ng Muine. Doon naman makikita yung sand dunes nila dito. Meron din silang sand dunes dito. At mag-stay tayo doon malapit sa beach. Paalis na kami guys. Mag-alas 12 na. Kasama pa rin natin si Boss Mike. Ayan. Tsaka si Carlo. Third day na po natin ngayon dito sa Vietnam. Tapos dito makita mo ayan oh, napakalawak ng lake sa taas ng bundok. Para tayong nasa Cordillera oh, sa dami ng pine trees. Ito, nasa city na po kami. Nasa pinaka-proper na kami ng dalat. Ito, traffic na dito. Dami sakyan. Ay, may mga motorbike for rent to. Ito yung pinaka-Baguio nila dito sa Central Vietnam. Ang ganda dito. Tingnan nyo yung mga puno. May mga purple na bulaklak. Ayan o, mga strawberries. Oh, ang laki ng mga bell pepper na yan ha. Totoo kaya yan? Totoo yung mga yan, bell pepper? Parang fake eh. Ang laki. Kala mo yung pan-display sa ano, sa mesa yung mga plastic. Hello. Binebentahan niya ako. Ito, mga duhat. Ayan oh, ano kaya yung mga yan oh. Okay, dito na kami. Uy, Jollibee. Ay, Jollibee pala dito. Ang galing naman ni Jollibee. Ang galing naman ng bubuyog na to. Napunta na dito sa Vietnam. Hello. Wow, may Jollibee. Okay guys, ito, kain na tayo Jollibee. Dito sa Jollibee Vietnam, tignan nyo, may gulay yung kanilang ano. Oh, may gulay. May pipino at lettuce. May sabaw? May sabaw pa daw, kakaiba yung Jollibee dito. Thank you. Ito guys, oh. Para tayong kumain sa karinderya, may soup. Jollibee yan. Jollibee yan ha. Ano siya? Parang yung soup na yung kinain natin sa tabi ng kalsada. Yung nilalagyan ng noodles. Yun ang wala dito, yung gravy no. So tikman natin kung same sila ng lasa ng Jollibee sa Pilipinas. Jollibee Chicken Joy ng Vietnam. Hindi sila same ng lasa, no? Siyempre, mas gusto natin yung sa Pinas. Yun yung original eh. Sa Middle East ka rin, iba na rin lasa ng ano eh. Sa Middle East, iba din. Iba din daw yung lasa ng Chicken Joy sa Middle East. Okay, tapos na tayong mag-lunch dito sa Jollibee, Vietnam. So, tuloy na natin ang ating adventure. Ang oras natin ay 1:25 PM. Go, 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 kuya. Uy, ano to? Tran, Kok, Toan. Uy, ganda oh. May parang malaking sunflower dun oh. Tapos dito may bulaklak sa gitna. Galing. Ito daw yung parang Burnham Park nila dito. Gusto ko talaga yung ginawa nilang line na ganyan no. Alam mo na kailangan mo na mag-slow down. Rough road. Ito, hindi namin nadaanan to. Grabe, alikabok.
Oh, strawberries. Ang lalaki ng mga signage, oh. 90, 80, 60. 90 top. Ano nila? Maximum speed. Speed limit nila 90. Para tayong nasa Pinas eh, no? Hindi mo isipin na nasa ibang bansa tayo. Parang Pinas talaga. Tanggalin mo lang yung mga flag na red. Kung wala lang yung mga flag na red na to, flag ng Vietnam, para talaga tayo nasa Pilipinas. Kahit yung klima same. Mas malamig lang ng konti. Kailangan ko talaga ng side mirror. Nahirapan ako side mirror ko, napakaliit. Tapos isang piraso lang. Sana may... Hapon pa kami naghahanap ng side mirror, wala kami makita sa daan. So ito, oras natin ay 2:06 PM. Pagas na ulit kami dito. Guys, ito may nakita kami Honda na kasa. Nagtanong kami kung meron silang side mirror para dun sa winner. Sana meron. I-check daw muna nila. Ayun, meron. Kaya lang, isang piraso lang. Hindi pala sila pares na binibili. Meron pares, isang piraso lang. Meron. Isang piraso lang. Pwede na. Pwede na yan. Wala. Ito yung mga motor nila dito. Meron silang Honda Blade, Honda Wave. Oh, ang ganda nito. Winner Cub. Ha? Super Cub. Super Cub. Classic, oh. Yung mga mahilig sa classic. Ito yung SH par, no? Ito yung sikat dito, SH. 160cc yan, SH. Meron din silang CBR 150. Ito yung bagong winner na. Pogi ng bagong winner. Dito hindi sila maselan sa side mirror. Ito, tignan kung mapapansin nyo guys. Ayan, oh. Iisa lang yung mga side mirror na nilalagay nila. Ayan, oh. Puro left lang. Okay guys, ito, may side mirror na tayo. Ito si daddy side mirror, ito si baby side mirror. Oras natin ay 2:40 PM. Gaano pa kalayo? 3 hours, 5 minutes, 126 kilometers pa. Parang Tarlac to Baguio. Oo nga pala, nag-check tayo ng elevation natin ngayon. Nasa mataas na lugar pa rin pala tayo. Nasa 1,000 meters above sea level, ganun. Hindi ko mabasa yung mga arko nila, hahaba nung nakasulat. Ito yung gusto natin eh, mga rough road eh. Kabilaan pala yung lake. Nice. Dinidiligan yung kalsada. Alikabok kasi. Yeah. Ang tigas na suspension. Lumalakas ang ulan. Nabasa si Carla. Tignan muna tayo dito. Kawawa yung bata. Hintayin muna natin tumila na konti. Kawawa, mababasa si baby. So sa mga hindi nakapanood ng previous vlog natin or episodes dito sa Vietnam, meron silang spot dito kung saan pwede mag stop over. Tapos pwede ka matulog. Meron silang duyan-duyan. Ayan, oh. Diba? Dahil mahaba yung mga biyahe dito, yung mga kalsada, madaming mga ganito na saan pwedeng mag power nap or umidlip. Ang galing nang naisip nila. Pwede tayo mag power nap dito habang hinihintay natin yung in-order natin na kape. Ito na yung cafe soda natin na favorite. Let's go. Ito yung iced coffee nila dito. Cafe soda means coffee, ice, milk. Sarap. Sarap talaga, no? Oh. Yummy. Kampay!
Ito pala yung Chanam guys. Ano siya? Hot tea. Kapag tiyada, cold tea. Uy, gagaling mo naman, no? Oo, par. Ano yung tsada? Cold tea. Ano yung... Chanam hot tea. Hindi, pag ano, turuan ko kayo. Ayo, sige. Pag hindi nyo alam, tanong lang kayo sa akin. Oh, ganun pala siya, yung Chadam. Oy! Ano? Ay. Yan, YouTube follow ha! Yes! YouTube, oh, tingnan mo, may mga Vietnamese ka ng followers. Tara, tingnan natin yung view dito. Ay, ang cute ng aso, oh. What are you eating, doggy? Kaya mo kainin yan? Ang cute niya. Ay, nakikipaglaro siya sa akin. Hey, Vietnamese dog. Xin chào. Xin chào. Let's go to the Philippines. Napaka-flappy niya. Bye-bye! Bye-bye! Okay, tuloy na natin ang ating adventure papuntang Muine. Ang oras natin ay 3:45 PM. Mukhang gagabihin ulit tayo ngayon At wala nang ulan. Thank you Lord. Bako-bako pa rin. Mahaba pa daw itong rough road na to. At least nawala yung alikabok dahil umambon kanina dahil sa ulan. Ayan o. Hindi natin pwedeng ihataw yung motor kasi hindi sa atin to Ay Cyril to, baka masira natin. Daan lang tayo. Kailangan natin ingatan. Siyempre. Haba nito. Habang rough road nito. Wow, sarap. Hindi pa pala tapos. Grabe lupa oh, orange na orange. Bibilis pa ng mga truck. Lamdong Henkap Lai Kui Kak. See you again. So lumabas na tayo siguro ng dalat. Feeling ko yun ang meaning niya. Ay! Ang taas pa pala natin. Madulas to. Rough road pa rin. Uy, pero ang ganda ng view oh. Hey. Grabe mga bato na to, lalaki. Yan oh. Lalaki oh. Tapos pulang-pula yung lupa. Oops. Wow, ang taas natin. Ganda. Mayroon din pa pwedeng pagpicturan dito. Nagfa-fog pala siya. Nag-sea of clouds pala dito. Ayan oh. Ang lalayo na mga yan, mga bundok na yan. Tapos doon may parang dam. Doon yata tayo pupunta oh. Hey. Ano, off-road no? Sarap no? Muntik pa ako tumumba kanina, dumulas ako. Ako din. Buti sanay tayo sa off-road. Ito mga nangyari sa gulong natin oh. Naging donut. Oh. Sige. Oh. Tara, sige, palipad nga. Ay, grabe, may mga nagtatrabaho din pala sa dun sa taas oh. Lalaki ng mga bato. So tara, palipad tayo ng drone para makita natin aerial view nito. Let's go.
Okay, time check, 4:40 PM. Ito, nag-drone lang ako dito. Grabe, ang ganda ng view. Doon, nakakita mo, napakalawak at napakataas pa pala natin. Tapos nakita ko sa drone shot na may madadaanan tayong malabitukang manok. Grabe yung mga liko. Tapos bangin-bangin pala. Yung mga dinaanan pala natin, ang taas pala nun. Tapos dadaan natin na ngayon dito, bangin-bangin na. Ayan, no. Oh. Ayun, doon tayo pupunta, oh. Ah! Taas. Ito, meron din parang view deck dito, oh. Makita mo yan, sa ilalim yan. Sa ilalim ng view deck na yan, kulay red na bangin, pababa. Ang ganda ng mga bundok, oh. Kasi sinagan ng sikat ng araw, oh. Taas. Ito na yung bitukang manok. Bitukang manok ng Vietnam. Dahan-dahan tayo, baka mabulaga tayo. Puro pababa na to. Dulas to, semento, tsaka putik. Uy, ang ganda. To, siko to, siko. Hairpin curve to. Ah. Siko ulit. Pag overshoot ka dyan, oh, laglag ka sa bangin, oh. Mukhang may nalaglag na nga, oh. Sira yung barrier. Nakakabingi. Ang bilis kasi ng pagbaba natin ng altitude. Ay, taas nito. Tarik niyan. Nakita ko dun, eh, yung kabilang kalsada. Pababa talaga siyang ganun, no? Hindi masyado. Hindi naman pala masyado. May ginagawa sila dun sa kabila, oh. Tatalim ng mga kurbada. Grabe yung daan doon sa kabila, oh. Grabe yung bato, oh. Aray ko. Ouch, ouch. Ay, ano to? May pipe, oh. Papunta sa taas ng bundok. Ang laki ng pipe na yan. Ayan yung kulay white, oh. Ayan yung pipe, oh. Mahaba niyan. Tsaka ang laki. Mamotor tayo sa tabi ng lake. Nasa medyo mababang part na kami. Hindi na malamig dito, eh.
Parang nakakatakot gabihin dito walang street lights. Meron pa tayong isang oras bago magdilim. Yung pupuntahan natin nasa kulang-kulang 2 oras pa daw. Oops, bus, mabilis yung mga bus dito. Ay, grabe yun. Hindi pa pala tapos ang rough road. Uy, may lake ulit dito. Eto siguro yung nakita nating lake nung napalipad tayo ng drone nung nasa taas tayo kanina. Ang lawak din ito, oh. Hindi na natapos yung rough road mga far. Kung gamit ko lang sana si Taguro dito, kasi Valiente, sarap, oh. Tsaka si Jopay, naawa ako sa winner eh. Okay, next stopover lang tayo. Grabe, puro putik na tayo, oh. Tapos sobrang dumi ng jacket natin, puno ng alikabok. Kasi ang ganda rin ng view dito, kaya dito kami nag-stopover. Tapos ang daming langka, puno ng langka. Ayan, mga langka kahit doon sa baba. So 64 kilometers pa daw. So gagabihin na kami. Let's go. May charger ng mga electric car. Imbes na gasoline station, charging station. Madami na rin kasi mga electric car dito eh. Yung Vietnam kasi mismo meron siyang brand na electric car, yung VinFast. Kaya tayo partida sa liblib na lugar pa yan, ha? Pero may charging station ng electric car. Yun, siguro naman wala nang rough road to. Ay. Let's go. Sa city na tayo. Long Chow. 28 kilometers na lang, muwi na. Doon tayo pupunta. Grabe, daming tao dito sa Muine. Dagat na pala to, ito nasa kaliwa natin. Ito, mga daming mga isda, yung mga nasa batyan, ayan. Eto na, Sentara, ito na pala. Iba lang yung entrance. Umapangking. Ito yung villa natin, guys. Oh, we have our own pool. Par! Kahit dito lang kami sa sala. So, Ito yung kwarto nyo, par. ano ba dyan ba? Pwede na to, par. Ito yung magiging kwarto namin ni Boss Mike. Hey! Meron pang swing-swing, oh. Para saan kaya to? So guys, lumabas lang kami para maghanap ng makakainan. Dito may nakalagay na I love Muine. Dito madaming mga kainan, no? Madaming mga tambayan. Guys, tingnan nyo, meron sila ditong crocodile, oh. Lechon crocodile. Guys, first time natin makakain ng crocodile, oh. Hindi ko alam crocodile ba yun o bayawak. Ito yung green sauce. Parang manok yung meat. Guys, ganito katalentado yung mga Pinoy. Kuya, hindi ba masakit pag kinakain mo yung apoy? Hindi naman. Ay, hindi. Mali. Siya yun. Hindi, siya yun. Napanood namin sila kanina at saka si ma'am. Ayan, ang galing nila. Ayan, pakita ko yung video nila nung nagsasayaw sila na may apoy-apoy yung ulo ni ma'am. Tsaka ni sir. Mga Pinoy yan sa Vietnam. May mga kasama pa yata kayong mga Pinoy din, no? Yung banda. Oo. Yung banda. Yung galing talaga ng mga Pinoy, pang international eh, no? Siyempre. Ibang klase, lalo na to. Guys, time check. 8:20 AM. Ito, almusal lang muna kami. Ito, almusal natin, oh. Carla, hello! Ayan, nakasama natin, oh.
Uy, shout out daw kay ano, kay Jello. Michael Angelo Sikat, classmate ko yan. Kain. I-edit out yan. Wag. Longga dog. Kain tayo. Breakfast. Daming tao dito. So guys, since hindi ko na ipakita sa inyo yung view dito ng hapon dahil madilim na. Pakita ko sa inyo, napakalawak pala nito. Ito, nakasakay kami ng buggy ngayon. Para siyang para siyang subdivision. Kailangan mo sumakay ng buggy para malibot. Sobrang laki. Tsaka ang dami palang Vietnamese dito sa Vietnam. Macho yan, may sponsor yan. Tommy Hill. Salamat nga pala sa nag-sponsor ng damit natin dahil naubusan na tayong damit. Boss Mike, baka Boss Mike yarn. Maganda dito kung mag-stay kayo mga ilang araw siguro, no, para malibot mo lahat. So guys, nandito na kami. Ayan na, order na kami ng ito yung namin, ito yung villa namin. So ito yung villa namin. Pinakita ko na to kagabi pero ito siya pag maliwanag. May pool tayo sa harapan. Tapos yung room namin nandun. Ito. Sila Carlo sa taas sila. Kami dito sa baba. Kasama ko si Boss Mike. Ito kwarto namin. Tapos ito yung pool. Yun. Okay guys, time check, alas 12 na. Paalis na kami dito. Day 5 na natin dito sa Vietnam. Mag-check out na kami dito sa Sentaro. Salamat nga pala kay Carlo sa ating Vietnam shirt. Ito, si Carlo. Okay, ito, paalis na kami, nakapag-check out na kami. Sina Carlo, diretso na sila ng pauwi sa Ho Chi Minh. Kami ni Boss Mike, pupuntahan daw namin yung Sand Dunes. Par, thank you ha. Bye Carla. Carla, bye bye. Bungto kami dadaan, mamaya. Mainit, ingat kayo para, dahan-dahan lang. Yung mga Vietnamese mapuputi. Ayun, oh. Kahit mga lalaki mapuputi din. Ingat, ingat. So, ito po ang itsura ng Mui Ne kapag maliwanag. Sobrang daming bangka dito sa kanan natin, dito sa dagat nila. Kasi fishing village daw ito. So kahapon may mga nadaanan kami dito na mga nagtitinda ng mga isda sa tabi ng dagat. Ang dami. Ito na siya. Tingnan natin ang itsura ng sand dunes nila dito para may kumpara natin sa sand dunes ng Ilocos Norte. Let's go. So ayun, nakita na natin yung aerial view nitong sand dunes nila dito. So ito mas maliit daw. So meron pa palang dalawang sand dunes dito. Yung mas puti, tapos yung isa naman red. Ito yata yung mas maliit. So hindi na namin pupuntahan yung ibang sand dunes. At least nakita natin yung isa sa mga sand dunes nila dito. Ayun, nasa tabi lang ng kalsada oh. So pabalik na kami na Ho Chi Minh City. Pero sabi ni Boss Mike, try daw namin sumakay ng ferry para ibang experience naman. Gusto ko rin ma-experience sumakay ng ferry dito eh. Sasakay ng ferry yung motor. Expressway pala to. Buti nakakapasok kami. Ayun, dito lang kami sa side. Ito mismo yung sand dunes. Parang desierto eh.
Tapos ang ganda ng mga puno dito sa gitna, oh. Grabe, ang dami nagpapagas. Yung gas dito, 19,610 per liter. Dito talaga normal lang yung may kasama yung mga bata sa motor. Ayan, oh. Gagaling, oh, may upuan pa yung bata, oh. Oh, Vespa. Ah, ang ganda ng Vespa. Sa atin kasi bawal ang bata sa motor. Ayun, oh, sarap. Dami nang kinain namin. Ngayon sa mga pamilya ang Lopera Night. No. No? Kasi, okay. How much? Google Translate is the key. Laki ng, ano na to, mall, oh. Parang dragon fruit to, ah. Uy, may Jollibee ulit dito, oh. Kalat na rin ang Jollibee dito. Ang lapad ng kalsada, oh. 1, 2, 3, 4, 8 lanes. Dito yan sa may Fantiet. Ang laki ng mga tubo na to. Yun, nagkape lang kami dito pampagising. Cafe Suda, favorite. Thank you. Mababait yung mga lokal dito. Ilan pa? 113 kilometers. Oo nga pala guys, napansin ko wala kami nadadaanan dito na 7-Eleven. Pero sabi ni Boss Mike, meron daw sa mismong city. Kaya lang, mas madami daw dito mga Vinmart. Yung pagka-ari yun, local company. Ang ganda ng mga puno, haba na. Ang haba pala nito. Ayun, ang haba. Anong puno kaya itong mga to? Hanggang dito, oh, may mga puno pa rin sa gilid ng kalsada. Magandang tignan. Yeah. Yung kuryente dito, ayan, oh. Nilalagay sa ilalim para hindi masagon tignan. Kung kanina may mga puno sa gilid ng kalsada, dito naman bulaklak. Ang ganda rin tignan, no? Kulay yellow. Ito yung palayan nila dito. Ang ganda ng irrigation, no? Nakasemento. Uy, daming mga saranggola, oh. Ang lalaki. May event siguro ngayon. Ayun, meron pa mga ano, para mga puma na saranggola. Ano, dami, oh. Oh, diba, ang ganda. Sarap magmotor pag ganito yung view. Yung mga puno sa side, oh. Tsaka sa gitna may mga halaman. Ang cute ng pagkaka-design ng mga puno, ng mga halaman dito sa gitna. Wow, ang galing ng bridge, oh. Ang galing ng pagkaka-design, oh. Kakaiba, oh. Galing, ah. Okay, sa tingin ko guys, ito na yun. Vung Tau na siguro to. Time check, alas 4 PM Vietnam time. Nag-enjoy kami mag-ride, nakalimutan na namin kumain. Ang ganda ng ano, motor, oh. Christian Dior. E-bike ba to? E-bike. Ito kain natin guys, ang dami, oh. Laging may gulay na kasama. Kain muna kami. Lansang kaon sa oh. Dami sahog, no? May shell pa siya, oh. Grabe. Ito na yata yun. Ben Pha Vung Tau Can Gio. Ito na.
Excited na ako mga par. Ito yata sasakyan natin ano. Ay katulad siya nung ano sa Hong Kong. Ay nakabingot siya ng isda oh. Okay, ito nakasakay na tayo ng ferry. Uy, aircon dito. Lipat daw kami ng ferry. Siguro mas malapit na mapuno yung isa. Ito mukhang pang digma tong mga to no. Mukhang pang digma. Ayan, ganyan yung sasakyan namin no. Fast ferry. Dito na tayo. Mahigit isang oras pa daw hanggang Ho Chi Minh mula dito. Welcome to Can Gio. Oops. Welcome to Can Gio. Oh, daming mangroves oh. Ito daw mga mangroves na to nasali sa UNESCO. Isa siyang UNESCO Heritage Site. Ang tataas ng mangroves na to. Ngayon lang nakakita ng mangroves na ganito kataas. Grabe, sobrang dami pala ng mga mangroves oh. Dito pa sa kaliwa oh. Ang ganda, sayang medyo madilim na. Sana nakita pa sa camera. Okay, eto na naman ang traffic. Bakbakan na naman.
Okay, thank you. Sakay ulit kami ng bangka, ay ferry. So ito, hindi na daw kami bababa ng motor kasi mabilis lang daw to. Lapit lang. Ay, no. Dyan lang tayo tatawid. Lapit lang pala. So wala nang babaan to ng motor. So di na kami bumaba ng motor kasi 5 minutes lang daw to. Diyan lang tayo tatawid oh. Ayan, kita mo mula dito. Ayun lang yung mga building na yan. Nag-aano sila, parang papatayan ng loto. Parang ganun, parang wedding. Welcome to Ho Chi Minh. Ho Chi Minh na ba to? Grabe na. Grabe na ang traffic. Hindi ako pwedeng mawala sa likod ni Boss Mike. Kung hindi, wala na talaga ako. Wala tayong mapa eh, wala tayong phone holder. Dikit lang tayo sa kanya. Dapat dito 100% focus. Bakit sila kaya may hawak na bandila? May event yata ulit. Wala, si ate pinutol niya kami. Ay grabe, ang init. Pawis na ako. Grabe naman to, haba. Okay, update. Dito pa rin kami. Okay, update. Meron isang motor na tumba, yung isa nagkapanggaan. Pero parang wala lang, tinayo lang yung motor. Parang normal lang. Tapos yung isa naman, yung babae, yung OBR niya nasagi, yung paa, nasira yung tsinelas. Wala lang din. Medyo malakas yung impact nung pangalawa. Grabe. Napagod ako dito. Dito ako pinakalapagod. Sa wakas. Grabe naman yun. Pinawisan yung buong katawan ko. Ay, solid experience to. Hindi ko makakalimutan to ride na to. Dito sa Ho Chi Minh. Ho Chi Minh na yata ito kasi nakikita ko na yung mataas na tower. Ayun yung kulay pula. Ay, ayoko na magmotor dito sa Ho Chi Minh. Mas gusto ko pa dun sa mga liblib. Pero bilib ako sa kanila kasi kahit nakakabanggaan sila or nakakasagian, hindi sila nag-aaway.
Sayang hindi ko nakuhanan yung video. Yung katumba-tumba sila. Tumba yung isa, nadama yung isa. Tapos yung isa naman, pinanggahan niya yung isa. Dahil nga dikit-dikit. Parang mga langgam, sobrang dami. Buti naman at nakakaya natin sumabay. Hindi naman tayo sanay sa mga ganitong traffic eh. Sanay tayo sa bundok eh. Yung kasama ko ganado. Yung mga bata lang oh, nakikipagsabayan sa traffic oh. Ang lupit. Babae pa yan ha. Hirapan ako sa bag ko ah. Kumakabit sa manibela. Pwede na. Tignan nyo, ang gulo oh. Sige. Sabay sila nag-go. Yung kabila tsaka ay, nalilito na ako. Sabi ni Boss Mike, magaling na daw ako sumingit. Pwede na daw ako dito. Ayoko na dito. Nakapagod. Lalo na manual yung gamit natin. Scooter siguro pwede pa. Sakit na ng kamay ko. So guys, heto po ang nightlife dito sa Vietnam. Dami nagiinom. Mahilig din pala sa party yung mga Vietnamese. Ang sipag ni nanay oh. Gabi na nagtitinda pa siya. Nagtitinda siya ng mani. Libot daw tayo ni Boss Mike dito sa pinaka party nila dito. Grabe naman, daming tao. Mahilig pala sa party itong mga Vietnamese. Grabe oh. Grabe, daming tao. Pinoy daw yan, Pinoy. Mga tropa niya. Tagalog nga. Grabe naman, sobrang daming tao. Eh! Ba't may sumasayaw doon sa stage? Ito pa oh. Wild pala dito. Ayun na may mga sumasayaw sa stage oh. Oh. Nagiging makasalanan ng mata natin dito. Pwede ba motor dito? Parang kami lang nakamotor dito. Ngayon lang ako nakakita ng nightlife na ganito pa-wild. Usok, mausok. Sa Angeles, meron din ganito sa Balibago, sa Walking Street. Pero hindi naman ganito ka-wild. Kakabingi. Iwan ko lang daw dito. Sila daw mag-aayos. Okay. Wild pala dito? Wild no? Wild no? Oo. Thank you. Ay, uwian na. Uy, grabe naman yun. Bumabanda pala tong kasama natin. Pakita ko short clip. Excuse me. Hanggang dito, meron pa pala. Naantok na ako. Matanda na si J4, hindi na talaga nag-i-enjoy sa mga bar. Puro bundok na lang ang gusto. Subukan natin kumain dito sa karinderya nila. Tikman natin kung masarap iluto nila. Thank you. Order natin isda. Ito kumukulo oh. Yung pagkain nila dito lagi may kasamang gulay. Tikman natin.
Sarap, medyo maalat na matamis. Tapos katulad sa Pilipinas, sa mga karinderya, meron din silang libreng soup dito, pero yung sa kanila gulay. Ayan. Tapos, ang pinakatubig nila is tsaa na warm. Hindi sila nagsiserve ng tap service water. Masarap yung isda, masarap. Medyo maalat na manamis-namis. Kaya lang hindi ko alam anong isda to. Bago tayo umuwi, ito, pinasyal tayo ni Boss Mike. Ito daw ang tallest building dito sa Southeast Asia. Ayun siya, oh. Ganda, ang ganda ng view dito. Nasa tabi tayo ng ilog na napakalawak. Tapos, ayan, pakita mo yung mga mesa. Ayan, dyan tayo magkakape. Sa ilalim ng puno. O, syempre, bago natin tapusin ang ating video, gusto ko magpasalamat syempre kay Boss Mike sa pagsama sa atin dito sa Vietnam. Kay Carlo, kay Lisa, syempre yung anak nila, si Carla. At saka kay Cyril na nagpahiram sa atin ng motor na ginamit natin. Maraming salamat po. At syempre sa lahat ng mga nakasama natin dito, maraming salamat po. Syempre sa lahat na nanood sa ating mga video, maraming salamat po. Syempre kung nagustuhan nyo ang ating vlog, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at hit na rin yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Ayan. Once again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po palagi. Ciao!